speaking of Davao, naku, may panawagan ho, mga kababayan. Si Mga taga Davao, naku, ayan, oh. O kayong mga taga Davao, mga kababayan. Dito po, maririnig nyo, mga bossing, mismo ho kay Panelo, no? Na ang politika para sa kanila, utang na loob. O, utang na loob, ganito, ganyan. May utang na loob kayo sa akin, tapos kayo tumakbo, kinalaban nyo ako. Kung hindi nakikita yung ganda ng ginagawa ninyo Di ba? Oh, kasi paulit-ulit ho na sinasabi ng dating Pangulong Duterte at nitong kampo nila Panelo, mga bossing, na wala daw pong utang na loob yung mga Nograles o si Carlo Nograles, mga bossing. Kasi kung ano man yung nagawa sa kanila ng dating Pangulo Duterte, kahit naman ho ako, mga kababayan, kunyari ako sa bayan namin, sa bayan namin sa Maragondon. Napunta ka naman doon, Mark. Hindi, kunyari sa bayan namin, mga bossing, ang tumatakbo o ang mayor, ninong ko kunyari. No? Siyempre, kapag kaninong, nandiyan yung ganito, ganyan. Nakikita ko, nako, yung ninong ko, wala namang ginagawang maayos. Hindi naman naaayos tong bayan namin. Tatakbo nga ako. Diba? Ang hangarin ko, talagang mapaganda yung bayan namin. Kung ang pangahawakan ko lang, naku, may utang na loob ako dito sa ninong ko kasi ninong ko sa kasal to, madaming mga gift-gift sa akin to dati. Wala na. Maiiwan na yung bayan ko. Yung gusto kong mangyari, no, galing sa puso ko, na umangat yung bayan ko, natabunan na ng utang na loob. Pakinggan nyo ho si Panelo, mga kababayan. Marirealize nyo yung mga panunumbat nila. Siguro yun yung naiisip ko kung bakit hindi umangat-angat ang Davao at kung bakit sila nananatili doon Kasi pinambabalandra nila utang na loob. Pakinggan nyo ha. Kaya o kayong mga taga Davao, pakita nyo, 99.99%, iboto nyo si Presidente Duterte. Ayan. 99. Paano iboboto kung nandoon na sa Kung nandoon na sa ICC? Kung sakali man na manalo ho, mga kababayan, ano yun? Abandonado? Walang mayor? O ang gagawin nila, nanalo si dating Pangulong Duterte. Kumbaga, sabi, hindi mapanghawakan o hindi mapangalagaan. So ang gagawin nun? Si Baste na lang, di continuous lang din ho, mga kababayan. Kung ano yung nangyayari, no? Sa panahon na nanunungkula si Baste na merong positibo sa loob ng kanilang munisipyo o merong mga nakita mo nakasakay sa jeep hawak-hawak ng gano'n, may mga hostage tapos sasabihin ipapangalandakan ang Davao City ay safest city, no, sa Southeast Asia. Naloko na. Sumablay na. Siguro kung sinabi nyo ang Davao City ang pinaka-safe sa Mindanao, baka hindi pa nahalungkat Pag isinama nyo ang Southeast Asia, kasama na ang mga Singapore, Malaysia, Indonesia, yan. Singapore, wala, hindi nyo tatalunin yun. Bumalabso yun. Kahit sabi mo Maynila, kahit sabi mo ang Marikina, napakalinis, wala ho, hindi aabot sa Singapore. Kaya nga lagi natin sinasabi, sana ang Pilipinas, parang Singapore, Doon, iwanan mo yung cellphone mo. Pagka kinabukasan mo balikan, nandoon pa din Di ba? Dapat sinabi nyo, safest city in Mindanao, baka napaniwala nyo pa ang sambayan ng Pilipino. Game. Panelo, mga taga Davao, iboto si FPRRD o kahit nando sa Oblo. Kaya o kayong mga taga Davao, pakita nyo, 99.99%, iboto nyo si Presidente Duterte. At yung walang utang na loob na kalaban niya, ibaon nyo na. Di ba? Yung yun ang dahilan nila kung bakit iboboto ang dating Pangulong Duterte kasi walang utang na loob yung Davao. Yung Davao. Yung si Carlo Nograles o yung pamilya Nograles. Pangit naman ho yun.
Di ba? Tsaka yung panunumbat, paulit-ulit yung panunumbat. Hindi. Ginawa din nila sa mga kapulisan yan, di ba? Oh, sila Roque. Ano sinasabi? Kada makakakita ng pulis doon sa kanilang parali-rally. Kayong mga kapulisan, di ba si Tatay Digong ang nagtaas ng inyong sweldo? Kailangan bang paulit-ulitin yun? No? Hindi ba pwedeng dapat lang at tama lang na itaas yung sweldo ng ating mga kapulisan, ating mga kasundaluhan? Dahil ang isang paa niyan ang nasa hukay, mga bossing. Di ba? Isang paa niyang mga yan ang nasa hukay mga kababayan. Delikado ang trabaho nila. Delikado ang magpanatili ng kapayapaan. Sabi ni the best Capybara family, we'll see daw. Sabi niya, we'll see Panelo. Tuloy. Baon nyo sa pagkatalo. Dahil talaga namang walang hiya ang ginawa niya. Biro nyo, inalagaan niya ang pamilya, binigyan niya ng posisyon, pagkatapos nilalabanan niya ngayon. Ganun pala yun. Kapag ikaw binigyan kita ng posisyon, wag ka nang lumaban sa akin. Paano nga kung nakikita ko walang nangyayari sa ating bayan? No? Paano nga kung ang nakikita ko tutulog-tulog kayo? Binigyan niyo ako ng posisyon para makatulong sa inyo. Kaso kayo naman dyan sa itaas, wala naman kayong ginagawa. Tunga nga lang kayo, pinapabayaan. Yung baha nga, ilang dekada nang nakaupo kayo, wala pa din, baha pa din. Yun pala, wag nyo kami labanan kasi binigyan namin kayo ng posisyon. Pag nilabanan nyo kami, wala kayong utang na loob. Alam nyo yan ang maganda sa ating presidente ngayon, mga kababayan. Bakit ho? Ang presidente natin, walang utang na loob, no? Tinulungan mo ako sa eleksyon? Okay, fine. Maraming salamat. Pero hindi ibig sabihin nito, Buloyski, na pagtatakpan ko. Yung mga kaso mo, hindi ibig sabihin, naaalagaan kita. May kaso si Buloyski. Kaso, pinahiram ako niya ng mga entablado, pinahiram ako ng malalaking speaker niyan No, nagpadala yan ng seminay Nagpadala yan ng mga nung mga kumakanta ngayon ng mga bugas-bugas Kaya hindi ko pwedeng yan. Kailangan mapangalagaan ko yan. May utang na loob ako diyan. Walang ganun sa Pangulo. 'Di ba? Pagka merong nagrereklamo sa iyo at kailangan kang humarap, sa husgado, haharap ka. Hindi dahil meron akong utang na loob sa iyo, hindi dahil tinulungan mo ako, ligtas ka na. Di ba? Pati sila Inday Sara Duterte, hindi porket kaalyado kita, hindi porket kasama kita sa unit team, pikit mata na lang ang gobyerno. No? Pikit mata na lang ang gobyerno doon sa mga confidential funds, etc., etc. Walang utang na loob, mga kababayan. Yan po ang sa atin, magdadala ulit sa Pilipinas sa pag-angat, mga bossing. Kasi marami dyan talaga sisip-sip. Yung iba, mga bossing, ang gagawin pa ng yung mga malalaking negosyante, tutulong ako sa iyong kandidatura, ito ang pera, no? Para manalo ka, ganito, ganyan. Naku, pagka nanalo na ho yan, mga kababayan, lagot na, ano? Protektahan mo yung negosyo ko, ha? Hindi pwedeng ganito, ha? Etong mga hindi namin pagbabayad ng mga tax, wag mong silipin, ha? Kasi kami ang dahilan kung bakit ka nanalo dyan. Utang na loob. Kalimutan po natin yun, lalong-lalo na kapag nasa politika at nasa gobyerno ho tayo. Grabe talaga ang mga Pilipino, no? May mga Pilipino talagang... Nadamay pa tayong mga Pilipino. Kayo-kayo lang dyan. Sila-sila lang. May diferensya Mabuti karamihan, wala. Hindi. Walang ganon. Now, pagdating naman dun sa mga kandidato sa national, ibang usapan yon. Kasi gaya ng palagi nating sinasabi, at gaya rin na sinasabi ni Inday Sara nung nasa Hong Kong. Nasa Hong Kong na ho siya noon, ha? Nasa harapan Tagal mo. niya, nasa likuran niya lahat ng mga kandidato, pero sabi niya, wala akong i-endorse.
sapagkat ang pagpili ninyo ay kailangan maging masusi. Oh, walang in-endorse, no? Yung isang yung isang bata ni Inday Sara Duterte, si Tio Paeng. Hindi. Tio Moreno. Sabi ni Ma'am Aba, nagagalit nga. Gagi, ikaw ang may diferensya. Sama mo pa kami. Oh. Yung si Tio Moreno, meron sinasabi. Ang sabi niya, hindi ko iboboto si Bungo o hindi kasama sa listahan ko si Bungo at si Philip Salvador daw. Ewan ko, siguro nagkakagulo din ho sila doon, mga kababayan. Bago magsalita yun, tingin ko, may basbas ni Inday Sara Duterte yun. O sige, sabihin mo, okay lang, walang problema. No? Sabihin mo, wala sa listahan mong iboboto, yan dalawa na, si Ipe at sino ba? Si Bungo. Hindi naman po magsasalita ng ganun yun. Kung hindi, mapapagalitan. Baka magalit si BP Sara doon. Anyway, mga bossing, iwan na natin yung Davao City, no? Sana sila ay makapili o maayos ang pagpili nila. Mga boss, chief, amo, sir.